Yung topic ko na, start yung topic na cross. Si Jesus ang dakilang pari ng mga Hudyo. Nasa Hebrews chapter 5 hanggang chapter 9, verse 1 hanggang verse 7 ng chapter 9. Si Jesus ang dakilang pari ng mga Hudyo. Hindi siya yung pari ng mga hindi. Habang tinatalakay po natin ang mga detalye ng usaping ito sa araw na ito, mga kapatid. Nung pinapag-aralan ko ito ay lalo kong na-appreciate yung nakikilala ko ng labis ang sa ating buhay bilang isang mananampalataya, ang pagkapari ng Panginoon sa ating buhay mananampalataya, hindi ang kanyang kadakilaan. Yung kadakilaan niya sa mga Hudyo bilang pari ay naaaninag po natin yung mga bagay na ginawa niya sa buhay nating mga hindi. Dahil na masusulya pa po natin ang mga aklat ng mga sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sa mga taga-Efeso, sa mga taga-Galatia, sa mga taga-Colossians. Ang aklat ng mga Gentiles ay nagpugat sa aklat ng Hebrews. Kaya sinasabi ko po ay lalo nating naaaninag pa at nabibigyan halaga yung pagkapari ng Panginoong Yesus sa mga Hudyo, sa ating ding mga Hintil, sa kanyang ginawa. At sa aklat po ng Hebrews ay labis na idinidiin ni Pablo sa kanyang kababayan ang kadakilahan ni Jesus bilang dakilang pari sa kalagitnaan ng mga papari ng mga Hudyo sa aklat ng Hebrews. Sinasabi kong idinidin niya ito ng labis dahil doon sa chapter 1 pa lang, sa chapter 3 verse 1, pabasahin po natin. Nagbibigay siya ng kahalagahan ng maaga pa bago ang chapter 5. Sinasabi niya sa chapter 1 verse 1. Kaya nga, mga banal na mga kapatid, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our profession, Christ Jesus. Isaalang-alang natin ang ating dakilang pari na si Jesus. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. Ang aklat ng Hebrews ay purong-purong aklat ng mga Hebrew, ang mga Israelites. Kaya ganito ang pagdidiin ng Apostol Pablo na bigyan pansin ang kanilang dakilang hari. High priest ang tawag po dito. At nung matapos bitawan ni Pablo sa kanila ang minsan na meron pang pagkakataon na makapasok ang mga mananampalatayang Hudyo doon sa kapahingahan ng Diyos. Pagkatapos ito, ay meron siyang isang salita na nakaupong po rito, ay lalong nagdagdag pa ng lakas para idiin ang kanyang pakay sa katotohanan si Jesus, ang kanilang dakilang pari, great high priest, hindi pari ng Old Testament, kundi pari ng New Testament. Basahin po natin sa Hebrews chapter 14, Hebrews chapter 4, verse 14. Tingnan niyo mabuti ang kanyang pagbibiin. Verse 14. Pagkatapos niya, sabi kong banggitin na mayroon pang pagkakataong makapasok ang kanyang bayan sa kapahingahan ng Diyos
dito siya nagtapos sa verse 14. Tignan niyo mga kapatid ang sinasabi niya. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God. Verse 14, for we have not an high priest. Ito yung mga salita ni Apostol Pablo na mga mabibigat na mga salita na dapat mailagay sa kanilang isip na si Jesus, hindi lamang siya yung pinakahuling salita o tinig ng Diyos sa mga Hudyo. Hindi lamang si Jesus ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon pumasok sila sa kapahangahan ng Diyos, kundi ito ay dahil si Jesus ang kanilang dakilang pari, ang naging dahilan. Idadagdag ko po rito sa mga Hudyo, hindi po bago ang mga salitang ito, yung pari, yung dakilang pari. Iba po yung pari, saka yung dakilang pari. Yung dakilang pari, yun ang pinakamataas kaysa yung mga pari. Ang sinasabi ko nga mga kapatid, hindi po bago sa pandinig ng mga Hudyo ang mga salitang pari, mga dakilang pari. Hindi po yan bago. Dahil ang mga Hudyo ay sila ang mga taong binigyan ng Diyos ng tunay na pagsamba. Sa chapter 9 po yan, verse 4 and 5. Nasa kanila ang mga pahahong ng Diyos. Ibinigay ito ng Diyos sa kanila ang mga covenants. Nasa kanila ang tunay na pagsamba. Kaya nandun sa kanila ang pagkapari. At tinatawag ni Apostol Pablo. Romans chapter 9 verse 4 and 5. Ay hindi sila nabibigla sa sulat na ito ng Hebrew. Alam na alam nila ang sinasabi ng Apostol Pablo. At ang mga Hintil ay hindi nila alam ito. Walang kaalam-alam ang mga Hintil dito. Kaya naman ang aklat ng Hebrew, puro ito ay nakaugnay doon sa lumang tipan. Sapagkat ang mga Hudyo ay nasa kanila ang paring bansa. Dito sa 1 Peter chapter 1 verse 5 and 9, nung sumulat itong si Apostol Pablo sa mga hinirang na ito ay kayo ang bansa na may pagkapari. Kayo ang kaparihan ng Diyos. Let me para lalong mapagtibay natin. So verse, titingnan natin. Sa chapter 2 verse 5, you also, as lively stones, are built up a spiritual house and a holy priesthood. Spiritual ito. And a holy priesthood. Ang mga Hudyo po ito. And holy priesthood. Verse 9. But you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Yan ang kanilang kalagayan sa Diyos sa buong daigdig. Mayroon silang pagkapari. Dahil doon sa anak ni Jacob na 12, maalala niyo ito? Iisa lamang po ang anak niyang babae. Si Dina ang anak niyang kaisa-isang babae. 12 na ang lalaki. At ang pagkapari ng bansang Israel ay nasa isang tribo. Ang panganay na anak ni Jacob ay si Ruben, pangalawa ay si Simon, pangatlo ay si Levi. Etong Levi tribes, dito galing ang mga papari. Sa isang tribo, lahat doon pari. Sa isang tribo. Kaya ang natitira ay 11 tribes. Galing ang kaparihan sa tribo ni Levi. At kasali po dito sa tribo ni Levi, itong si Moises ay ang kanila niyan. Siyempre may kapatid siyang si Miriam at may kapatid siyang kuya niyang si Aaron. At ang pagkapari ay na kay Aaron.
angkan ito ni Levi. Angkan ng Levi si Moses. Kapatid niya, kuya niya si Aaron. At ang pagkapari ay nandun kay kuya niya, lahat kay kuya niya. At ang mga natitirang mga Levi na hindi galing kay Aaron ay mga papari na rin ito. Pero ang pinakadakilang pari ay galing kay Aaron. At ang lahat ng hindi galing kay Aaron, ito ay mga papari at mga Levita. Ngunit hindi dakilang pari ito. Ang tawag doon sa dakilang pari ay sacerdote sa Tagalog. Kaya meron tayong ganitong title, si Jesus, Great High Priest ng mga Hudyo. Hindi natin siya pari. Ganun pa man, nakikita natin ang kanyang pinapos sa ating buhay habang tinatalakay po natin yan. Pangatlong anak po ni Jacob ito si Levi na pinanggalingan ng mga papari. Para sa kaluluwang ng ating kaalaman, mga Gentiles believers, sa tinatalakay ni Apostol Pablo, isinasaalang-alang din natin ang kanyang sinasabi na nakaugnay din ang mga salitang ito sa pagiging dakilang pari ni Jesus sa mga Hudyo. Marami tayong mapupulot kung bakit ganito tayo ngayon na maghimpit dahil dun sa dakilang pagkapari ng Panginoong Jesus. Isa sa mga mabibigyan natin ng pansin dito, mga kapatid, ay bakit meron silang kaparihan. Ang bansang Israel, ang mga Israelitas, bakit meron silang pagkapari? Samantalang ang mga himpil ay kanya-kanyang pari. At ang original at tamang pagkapari sa unang panahon ay ang mga himpil. Para doon sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ito po yung dahilang makikita natin. Kaya naman yung dakilang pari naman, yung mataas na pari, ay mababasa natin sa 25, chapter 7. Dahil nagkakantog ang mga pari ng mga dugo ng mga hayop dahil sa kasalanan ng mga tao, ng Israelitas. At limbang doon, pati yung pari, kasama niya yung kanyang handog, yung dugo na handog niya dahil siya man ay nagkakasala. 7 po ito, verse 27. Sinasabi po dito ni Apostol Pablo, who needed not daily as those high priest. Ang high priest ay daily doon to offer up sacrifice first for his own sins, then for the people. Nagkakandog ang high priest para doon sa kanyang kasalanan. Kaya nga sinasabi ko na nagastos di basol, right? Kasi mga hayop, kung mahirap ka, bibili ka. Kung mayaman ka, talagang magbibigay ka pa rin ng mga hayop. Every year yan, hindi ka kaya mauubusan. Napaka ang kasalanan. Masyado siyang magastos, expensive kung pagpapatawad ng Diyos sa tao. Kasalanan noong ari at kasalanan ng maraming tao ang kanyang dala-dala ito para patawarin sila ng Diyos. So chapter 8 verse 3 and 4, chapter 8 verse 3 and 4, for every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Makikita natin kung bakit meron ang mga papari noon ay ang dahilan ay sila yung magkakatog. Hindi yung ordinaryong taong nagkasala doon ng mga Israelitas, kundi mayroong taong itinalaga ng Diyos na nandun sa tabernakulo. Hindi sila makakalapit sa Diyos. Ang pari lamang, ang mga papari lamang nakakalapit sa Diyos, sila ang kukuha noong dugo, noong ibinigay ng mga kasalanan. So, every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, wherefore it is necessary, brethren,
Kaya meron ang mga papari noon ng mga Hudyo ay dahil ang Diyos ang nagtalaga. Dahil sa kasalanan, sila ang nag-o-offer nito. Maging ang kanyang kasalanan. At ang sinasabi niya rito, balikan natin ng chapter 5, and for every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God. Ang mga papari kasama ang kanyang mga kamag-anakan na galing sa Levi tribes, ang mga Levites, ang tawag doon, ay itinalaga ng Diyos yan sa mga bagay ng sa Diyos, sa mga espiritual. Ang mga papari at ang mga Levites, they are the teachers and preachers of God from the law of Moses. Sila ang mga tagapagturo po. Sila ang preachers ng mga bagay ng sa Diyos. Ganito po palang kahalaga yung pagiging isang pari. At ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, Jesus, siya yung dakilang pari natin sapagkat si Pablo ay Hudyo din. Sila po yung mga bagay sa spiritual ay nagtuturo sa bansang Israel. At lingid po sa ating kaalaman, ang mga pare ay napakarami. Dahil isang tribo ito. Napakaraming mga papari. Bakit marami sila? Binanggit ni Pablo, napakarami nila. Habang tinatalakay natin ang mga kaparihan ng mga Hudyo, patatalakay natin si Jesus kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo na si Jesus ang the greatest high priest of the Jews. Walang makakatumpas na papari sa Old Testament. Kaya, andyan po yung ating topic, yung paksa natin. Jesus is the great high priest of the Jews. Dahil ang mga Hudyo, napakarami ang mga papari. Babasahin natin dito sa 7:23 ng Hebrews. Napakarami po ang mga papari. Verse 23. And they truly were many priests. Nagbigay ka agad ng sagot itong si Apostol Pablo. Bakit napakarami nila? Dahil namamatay sila. Kaya pagka namatay ang isang pari, may papalit ka agad na pari. And they truly were many priests because they were not suffered not to continue by reason of death. Kaya hindi magkukulang ang serbisyo ng Diyos sa kanyang bayan para sa spiritual, para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, para ito sa kanilang patuloy na kabanalan sa buhay. Na dapat mabuhay sila hindi sa mga bagay na ito, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Namamatay kasi ang mga pari, kaya napakarami nila. Ngunit, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa kanila ay si Jesus ay kaiba. Ay sinasabi niya, napakadakilang pari natin itong si Jesus. Ngunit, ang Jesus na ito na pari ay 24, but this man, because he continued forever, had unchangeable priesthood. Ang kanyang pagkapari hindi napapalitan, sapagkat ang pari ito ay magpakailanman. May nagpapakita na ito si Apostol Pablo ng kaibahan ng mga pari, ng mga Hudyo doon sa pari nila ngayon na si Jesus. Hindi mo na kailangan mapapalitan dahil mananatili ito, hindi ito namamatay. Nabubuhay siya magpakailanman. Liban doon ang sinasabi ng Apostol Pablo na patuloy siya doon sa baba. Kaya naman, 25, wherefore, he is able also to save them to the uttermost that come to God by him. Nakikita natin, seeing he ever living to make intercession for them. At dahil dito mayroon siyang kakayanang iligtas kahit yung mga nasa dulo noon, dahil alam natin siya nabubuhay magpakailanman. Hindi siya namamatay. For such an high priest, dahil ang ganyang pagkapari na si Jesus became us who is holy. Banal yan, harmless. Hindi yan nababahiran, undefiled. Nakahiwalayan sa mga kasalanan. At ginawang mas mataas sa lahat doon sa kalangitan
Ito yung kanyang kadakilaan. How great is our God. Na si Jesus na siyang pari. Na hindi na niya kailangan pang daily na pumapasok sa temple na katulad ng mga priest noon. Daily, dahil daily po yung pagkakasala ng mga tao. Kaya habang nagkakasala ang mga tao, dumadami ang mga hayop doon sa tabernakulo. Pagod na pagod ang mga papari na nagkakatay at nagkakantong. Pagod na pagod ang mga papari. Kaya ang mga papari ay na sila. Doon sa 50 years na nila, ang tawag dito, nagre-retire na sila 50. Dahil doon sa malalaking mga bulog na baka, makigubal ka pa ilang bulog na baka, partiyam. Araw-araw yan, magkakatay ka doon sa mga malalakas na mga baka. Kaya doon, pagdating ng 50 years old noong pari, ay magre-retire na siya. Ayon doon sa batas. Who needed not daily? Si Jesus, pagkatapos banggitin si Jesus, diyan sa 25 and 26, ang sinasabi niya si Jesus ay hindi na kailangang araw-araw pumapasok yan. Who needed not daily, as those high priest, to offer up sacrifice for his own sins, and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself. Ginawa ni Jesus, minsara lang yan. Napakadakila itong si Jesus na pari nila. Kaya hindi nahihiya si Apostol Pablo na sabihin si Jesus ang dakilang pari ng mga Hudyo. Dahil naiiba talaga si Jesus. Minsan lamang po siya pumasok sa tinatawag nating kapananampalataya. Isa sa mga binibigyan ko po ito ng pansin. Noong sabihin ni Apostol Pablo na si Jesus ang kailang the greatest high priest sa New Testament. Isang malaking kalituhan sa mga Hudyo ang salitang ito. At maaaring magdudulot pa sa kanila ng isang malaking pag-aalilangan na kumbinsihin niya sila na si Jesus ang dakilang pari nila. Bakit, Pastor? Nasumbong ako sa isang banda na itong si Jesus pala hindi galing sa tribo ni Levi. Kaya masyadong mahigpit ang laban ng ginagawa ni Apostol Pablo. Galing itong si Jesus na sinasabi niyang high priest, galing sa angkan ni Judah. Ang angkan ni Judah ay pang-apat na anak ni Jacob. Ruben, Simon, Levi, Judah. Paano mo makukumbinsi na siya ang pari ng pinakahuli? Kung itong si Jesus pala na sinasabing dakilang pari ng mga Hudyo ay hindi galing kay Levi. At dahil sa medyo maghirap ito sinasabi ng Apostol Pablo, lalo siyang nagbigay ng mga paraan. At ang paraan na ito ay nasa aklat ng banal na kasulatan at ito'y alam ng mga Hudyo. Kaya hindi sila makaka-atras doon sa sinasabi na Apostol Pablo na si Jesus na ang dakilang pari nila. Wala silang maatrasan sa kaliwa at kanan dahil ang ginagamit ng Apostol Pablo na patunay ay ang kanilang kinikilalang salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Moses at ng mga propeta. Titignan natin. Saan ba tayo? Tignan natin ang chapter 7 kung mayroon po dito. Chapter 7, verse 11. Bakit nag-iba? Bakit nag-iba yung linya ng tribo na pinagdalingan ng Panginoong Yesus? Bakit hindi kay Levi galing? Bakit kay Judah galing itong pinagmilit ni Apostol Pablo? Ang sinasabi niya sa verse 11, sa chapter 7, if therefore perfect were by the Levitical, tignan niyo itong salitang Levitical, ang pagkapari ay galing kay Levi. Kaya angkan ng Levi, kundi yung katulad ni Melchizedek. Si Melchizedek ay hindi angkan ni Levi. At ang sinasabi ng Apostol Pablo dito ay, what further need was there that any priest should rise up to the order of Melchizedek? Bakit hindi doon sa angkan ni Aaron?
na kung bakit kinakailangan tanggapin ng mga Hudyo na si Jesus ang dakili nilang pari, nakakitindi doon sa line ni tribe Levi, ay dahil ang Levitical priesthood hindi perfect. Hindi sapat ito para gawing banal ang bayan ng Israel. Dahil sila man, ang mga itong mga paparing ito'y gumagawa ng kabalugtutan. Kung mababasa nyo sa aklat ng mga hukom, ang mga tagapagturo ito ay nag-aasawa sila, meron sila. Nangangaroon niya sila, doon ka sa tabernakulo. Kung meron ng mga offering, yung mga laman ng mga hayop, kinuha pa nila yung mga, hindi pa ito na iihaw, kinukuha na nila. Ang mga handog ng mga tao. Talagang corrupt, maging ang mga papari ng Diyos corrupt. Mas buti siguro nag-aral na ang mga ito sa construction na para mas maganda. There are another priesthood should rise after the order of Melchizedek. Hindi na doon kay Aaron lalabas. Verse 12, for the priesthood being changed, mapapalitan ng pagkapari kasi papalitan ng Diyos ang batas, sabi niya Apostol Pablo. Malaki at mabibigat na rason ang ginagawa ni Apostol Pablo para tanggapin nila ito si Jesus na dakili ng pari kahit galing ito kay Juda. Dahil sabi ni Apostol Pablo, magpapalit ang batas kasi. At liban doon sa magpapalit ang batas, may kahinaan ang mga papari. Kaya naman itong pari nila ay napakabanal na pari itong si Jesus. For the priesthood being changed, there is made a necessity in change also of the law. For he, sapagkat siya, of whom these things are spoken pertaining to another tribe. Ibang tribo na itong pinag-uusapan ng sinabi ng Apostol Pablo. And which no man gave attendance of the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, to which tribe Moses speak nothing concerning priesthood. Walang binabanggit ito si Moses noon patungkol dito sa pagkaparing ito ni Jesus. At bakit lumabas siya dito kay Judah? Walang alam itong si Moses tungkol dito. Ang alam lamang ni Moses ay ang tribo ni Levi. Sabi naman ni Pablo, hindi alam ni Moses ang bagay na ito. Kung bakit galing kay Judah ang pinakahuling pari. Sige po, at magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa susunod po itutuloy po natin. Pagpalain po kayo ng Diyos at loobin ng Diyos na ito po ay mapaghandaan po ulit natin. Next meeting, tutuloy po natin ito, ang dakilang pagkapari ni Jesus sa mga Hudyo. Let us pray. Tanggapin mo po, O Diyos, sa kalan ng aming Panginoon Jesus. Kami po ay nagpapasalamat at naumpisahan na po namin ang aming pong paksa na ang Panginoon Jesus ang dakilang pari ng mga Hudyo na iyong inilagay para sa mas lalong tagumpay ng iyong bansa. At kami man, O Diyos, ay nakabahagi sa tagumpay na yan ng kanyang pagkapari. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoon.